syempre medyo naririnig mo na yung engine. Pero sumasabay siya eh. Alam mo yung pagtabak mo sa gas pedal, sumasabay yung ina-expect mong response. Okay, nag-sports mode ako. Ready kayo dyan? Wow! Rinig nyo naman yung engine, pero ramdam ko rin naman yung power. So okay lang, nag-exert siya ng effort at ito naman ang binibigay niya sa aking performance. Ang ganda. Okay guys, as promised, this is the part 2 test drive of the all-new Kia Sonet. This is the top-of-the-line SX, and yes, we will drive this to Antipolo. Before we start, quick tour muna tayo. The same lang ang engine, transmission, and mag wheels ng SX, EX, and LX. Etong top-of-the-line SX, merong roof rail and rear spoiler. Pagdating dito sa front fascia, the Tiger nose grille is glossy black compared to the LX na matte black. The headlamps naman is Kia's Star Map Signature LED Multi-Reflector, which means LED na lahat ng bulbs including the fog lamps. And meron na rin siyang LED DRL. Dito naman sa likod, Kia also calls it the Star Map Signature LED. So yung top of the line, ito yung key fob niya. Alright, and mas marami siyang button. So, i-demonstrate ko lang sa inyo kasi meron siyang remote start. Ayan, so kailangan nakalock muna siya and then you have to press this for a few seconds. Ayan, I hope narinig nyo. Ayan, nag-start na siya. Okay, let's go. Umpisa na natin ang test drive. Iba din naman talaga ang interior nito. So, nandito na tayo sa loob ng Kia Sonet. And kasama natin dito of course si Sir Paul Paras ng Kia Marikina. So eto, magta-test drive tayo. Guess what? Aakyat tayo ng Antipolo. So exciting tong test drive natin. Abangan nyo, stay tuned, manood po kayo. Kasi typically kapag ka nasa ganito tayong subcompact na category, ewan ko ba bakit ang mga Pilipino mahilig magtanong, kaya ba yan umakyat ng Baguio? Okay, kaya lang hindi naman natin to pwedeng dalhin sa Baguio. So ang pinakamalapit is Antipolo. So okay na ring test scenario 'yon, 'di ba? So 1 2 3 4 kami, sakto yung load and titingnan natin kung makakaakyat ba to ng Antipolo. So I think pag nakaakyat to ng Antipolo, makakaakyat na rin to ng Baguio, 'di ba? Okay. So kanina pinakita ko sa inyo yung saglit lang yung interior nitong SX. Totally different ang experience, ang look and feel. Mas premium to kesa dun sa red na tinetest natin kanina, yung LX. But of course, this is the top of the line. This is more expensive. Okay, so nandito pa tayo sa Riverbanks. Medyo city driving pa yung feel natin dito. Like I mentioned kanina, pag-upo ko, yun agad ang napansin ko. And the same thing dito sa SX. Medyo upright nga talaga yung sitting position. So dito naman, dito sa SX, meron kang tawag dito, meron kang option to adjust yung height ng upuan mo. Pwede mong ibaba ng konti. Okay? Kaya lang naman, pag binaba mo naman masyado, medyo mataas kasi yung level ng dashboard. So para sa size ko 5'6", medyo naharangan na yung vision ko para sa akin Pero katulad ni Sir Paul, ano sir ang height nyo? 5'11". So 5'11", sa tingin ko sa kanya okay na okay pang ibaba. So kung medyo matangkad kayo, pwede nyo pa itong ibaba and I think mas medyo relax yung sitting position mo. Okay guys, like I also said kanina, ine-expect ko na maganda ang takbo ng IVT. This is the same technology as Hyundai's IVT, di ba? Same company lang naman sila. And yun nga na-try natin sa Stargazer. Loaded tayo This is ano ba ang official number of passengers ito? 4 or 5? 5 sir. 5. So 4 tayo. Si Sir Paul, hindi nyo nun masasabing magaan, di ba? So talagang itong test case natin maganda to kasi talagang may tamang load for the engine and for the transmission. And going here sa Kia Marikina, dala ko yung Subaru. Hindi ako nagfa-flex ng Subaru ko Kino-compare ko lang kasi isa yun sa mga di ko gusto sa kanya.
yung CVT nun, hindi katulad ng IVT ng Hyundai at ng Kia. Ito, apat, ayun, no? Pag tinapakan mo, yan, narinig nyo yung makina, at the same time, ramdam mo na may pull. Yung ibang CVT, maririnig mo yung makina, nag-iingay lang, tapos ang tagal ng response nung hila ng yung speed mo matagal mag-increase. So ito, as expected, maganda performance. Yan. Ngayon yung etong Sonet, wala nga lang siyang drive mode. And when I say drive mode, I'm referring to yung eco mode, normal mode, sport mode. Wala siyang ganon. Okay, kasi meron na siyang yung parang ano ba tawag dito? Manual shift, or sa iba ang tawag dito yung Tiptronic, yung plus minus. So kapag gusto mo mag sport mode, yun nga lang gagawin mo. So ilagay mo to dito sa, pakita mo sa camera, sa manual. so ilagay mo siya sa manual. Ayan, magche-change yung illumination mo dito. Buelo tayo. Ayan. Oh, di ba? Meron siyang power. Kahit pa sabihin mong 1.5. Ganda. Ang taas ng RPM niya bago mo maramdamang parang nagche-change, di ba? So, ayan, baka sabihin nyo bakit ako nag-expect na mag-change ng gear. IVT nga, continuous nga, di ba? Kahit naman IVT yan, kahit naman CVT yan, mafe-feel mo pa rin na meron yung shifting point. Kung matagal na po kayong driver, mararamdaman nyo kung kailan yan nagbabago. Kung regular driver kayo, you don't really pay too much attention sa takbo ng engine tsaka ng transmission, hindi nyo basta-basta mapapansin. Kaya for regular driver, very comfortable talaga ang IVT, CVT, mga ganyan, itong bagong mga transmission ngayon. Pero for people like me, probably for most of my viewers na mga matatagal na ring driver, you know what I'm saying. Kahit pa CVT yan, naramdam mo kung kailan yan nag-a-adjust, parang kumakambyo, di ba? It feels solid. Kanina medyo nag-arangkada tayo. May konting lubak-lubak. It feels solid. Wala naman akong naririnig na creaking dito sa interior niya, dito sa taas. And yung suspension, sakto lang. Hindi ko masasabing sobrang comfortable, hindi rin stiff, tama lang. And I think it's because din na apat kami, so masarap talaga yung ride. Now, habang nandito pa tayo, I just want to mention, iba ang feeling ng interior nito. So, anong official color nito, sir? Brown, khaki, coffee, brown? Coffee, sir, na parang may pagkakaki siya. Okay. Lahat ng SX, ganito ang color ng interior niya? Yes, sir. Leather. Ganito, sir. Pag sa attack. Oh, okay. Sa EX naman, yun yung ano, sir, parang normal black lang na leather naman din siya. Okay. Tapos dito, napansin ko, yung controls niya for the AC, digital na. Yes, sir. Doon sa LX, may dalawang dials Manual, dito. sir. Very manual. Yes, so sir. ito, talagang mas premium. Mm-hmm. And then, itong accent niya dito, it's glossy na black. Yes, sir. Doon sa LX, aluminum finish. Well, definitely, mas maganda tong black. Mas Yes, sir. premium talaga. And nagmamatch dito sa mga buttons niya dito na it looks like ano to, parang gunmetal ba to? Yes, sir. Gunmetal. Gunmetal, maganda. Tapos may konting mga black piano finish dito na hindi naman siya talagang touch point, so okay lang. Hindi masyadong, you know, yung kumbaga, sir, nababagay talaga sa babagay. design. Oo. Yes. Hindi yung sobra na magkakaroon ng maraming fingerprints. Yes, sir. And then dito sa baba, napansin ko sa LX wala nito. Ito meron siyang wireless charger. Yes, sir. Nice. And then dito the same, meron siyang dalawang USB ports din, USB-A, And USB-C. Tapos Type-C, may 12 volt din Yes, dito sir. na 120. So ito talagang storage lang. Yes, dito sir, dito nila nilagay yung wireless. Wireless. Okay. So again, it's the same din, manual handbrake and 2 cup holders.
Wala, the rest the same sa LX. Yes, sir. Tahimik. I like the suspension. Probably because of the tires, baka quiet din yung design ng tire. Kaya wala masyado, wala. Well, not masyado, that's the wrong word. Wala. Hindi ko sasabihin masyado, as in wala. Normal siya, walang road noise. So, very comfortable. Okay, subukan natin itong lubak. Oh, ayun oh, quiet. Quiet yung solid yung feeling ng suspension and then quiet din yung tire. Dito naman sir sa monitor natin, 10-inch monitor siya with Apple CarPlay po siya. So may Apple CarPlay na to? Yes po sir. Oh, okay. So, Android Auto? Wala. Meron siya din sir, Android Auto. Kumbaga pwede mo siyang i-mirror din Uy, siya. wait, sorry, interrupt kita. Rumble strip. Ang ganda. Tahimik. No? Sir. Dinaanan yung rumble strip. Tahimik. Meron Okay, din wait. dyan siya mamaya, rumble strip natin. Sige. Oh, okay, going back. May Android Auto. Yes sir, may Android Auto. So, Apple CarPlay, Android Auto, wireless na ba yun? Yes sir. Wireless. So, naka-wireless charger ka na, lalagay mo lang dito, mag-wireless connect ka rin ng Apple CarPlay or Android Auto. Very convenient. Wala ka nang kung anong mga wire na makalat dito. And then going back naman dito sa instrument cluster, napansin ko yung theme niya purple. I would assume napapalitan to. Yes sir, napapalitan sir. Okay. Alright guys, tingnan nyo sa front. Medyo nag-umpisa na tayo ng paakyat. And ano to, mga 8 degrees paakyat, sabay curve. Hindi mo mafe-feel na nag-e-effort yung engine. Medyo tahimik pa rin siya. Ayan, sinadya ko yung lubak. Ito lubak, sabay arangkada. Tingnan natin. Wow, sarap. Tahimik. Again, tahimik ang suspension. Oh, eto paahon na tayo. So, siyempre, medyo naririnig mo na yung engine. Pero sumasabay siya eh. Alam mo yung pagtapak mo sa gas pedal, sumasabay yung ina-expect mong response. Kumusta ang comfort niyo dyan sa likod? Comfortable. Okay naman? Comfortable? How about you, baby? Okay lang din. Okay lang din? Mukhang nag-enjoy ka dyan sa view ah. Eto, hataw tayo kasi may mabagal na truck. Let's go! Wow! Sarap! Parang hindi mo iisipin naka CVT. Again, IVT ang tawag ni Kia at ni Hyundai dito. Hindi CVT. Medyo nag-research ako ng ganyan, ng technology ng IVT. Ang ano pala kasi ng IVT, mas higher yung pressure, yung oil pressure na nag-change nung combination nung CVT niya. Kaya mas mabilis. So when you step on the pedal, mas pag nag-send ng signal yung ECU dun sa transmission na baguhin mo na yung combination mo kasi yung driver gusto nang mabilis. So when the computer sends that logic, mabilis mag-react mechanically because of the high pressure. Yun ang napanood ko, yun ang natutunan ko about the IVT. Kasi na-curious ako nung after kong na-drive yung Stargazer. Very quiet, even the NVH. May mga motor na dumaan sa atin kanina nung paahon. So normally expect mo rin ng motor, 'di ba? Mag-exert ng effort going up. Expect mong mag-iingay yan, pero hindi ko masyadong narinig dito sa loob ng cabin. Tahimik. Nag-sports mode ako. Ready kayo dyan? Wow. Rinig nyo naman yung engine, pero ramdam ko rin naman yung power. So okay lang, nag-exert siya ng effort at ito naman ang binibigay niya sa aking performance. Ang ganda. And then, step on the brake. Maganda ang distribution ng preno. Hindi mo mafe-feel na sumusubsub ka sa unahan. Ayan. So, tingnan natin ang handling nito. Kanina, hindi naman masyadong sharp ang curve. Hindi ko pa masabi. So, eto, tingnan natin. Nice!
Ang ganda ng response ng preno ah. So eto biglang pababa. Yung pagtapa ko ng preno parang mas naging lighter pero mas naging makapit. Maganda. Ayun nga lang, traffic na ulit. Ganda ng handling. Parang handling nito, sir. Ganda. By the way, masarap ang manibela. Hindi naman to na isa lang to, no? Kasi walang drive mode, hindi siya nag-adjust. Wala mo. So maganang manibela, ang lakas ng engine, ang ganda ng suspension, maganda yung preno. Hindi mo siya masasabing parang mumurahin lang na sedan, ha? Mini SUV talaga siya, even the performance. So kung yung Stargazer sabi ko is na yun sa pinakamasarap kong na-drive na transmission, ang masasabi ko ngayon, dalawa na sila. Pangalawa na to. Okay, so kulit. Ganda ng busina. Sir, ma'am, malakas talaga busina. Okay yung busina niya. Hindi siya Kasi normal. Akala ko yung mga dating Kia kasi pag busina mo, tit tit, parang liit-liit. So anyway, wala siyang 360 camera. Okay, pero pwede mong i-view yung reverse camera niya. Yes, sir. Saan nga ba yung pinipindot? Ayan. Ayan. So makikita mo yung nasa likod kung Malapit. may tumututok sa'yo or something. So pabalik na tayo guys. And natutuwa ako sa performance niya. Hindi kapos. More than enough power para maging comfortable ako na mas makita ko yung sa unahan. I need to raise the seat higher. So para ayan, katulad nito, medyo tinaas ko na to kanina. Ayan, komportable ako na kitang-kita ko na ngayon yung unahan. Ang konting ano ko lang is ang taas na masyado. So medyo ipit na dito yung yung space ko dito sa thighs ko. Medyo sagad na. So konting ano lang siguro pagka long drive medyo konting exercise ka ng ganyan. But other than that, very comfortable. And i-extend ko yung definition ko ng comfortable. Kasi pag mahina ang response ng ng engine, hindi na comfortable eh. Yes, Nakakairita. Totoo. Yung comfortable na sasakyan, hindi lang tahimik yung gulong, hindi lang malambot yung suspension, hindi lang magaan yung manibela, kundi pati yung response ng engine kasi hindi comfortable psychologically pag tinapakan mo tapos hindi buibigay. Nakakairita, nakakasakit ng ulo, nakaka-stress. Ito, matutuwa kayo i-drive to. Ayan. Paakyat yan ha. And again, apat kami. Kung papayagan lang tayo ni Kia Marikina, diretso na to ng Baguio eh. So, ano pang mga features na maganda na meron dito sa Sonet na pwede nyo i-compare sa competitor niya, di ba? So, katulad ni CS15, Chang'an CS15, pinagmamalaki niya na meron siyang cruise control. Ito meron din. Yes, sir. Yan, so may cruise control siya dito. Sa lane assist, sir. Lahat ba sir ng variant may cruise control? Si SX lang siya, sir, sa si EX. SX lang tsaka si EX Yes, sir. yung top 2 na Yes, sir. sa Sa taas variant natin. na Meron variant. siyang cruise control. Okay, tapos meron din siyang lane keep assist. Yes, sir. Okay. By the way guys, speaking of power and response of the engine and the transmission and yung AC, the whole time nakabukas po ang AC natin na hindi ko pinatay. So kanina medyo naghataw-hataw tayo going up. Nakabukas ang AC. So again, baka sabihin nyo, makaakyat yan ng Baguio kung papatayin ang AC. Hindi. Yes, sir. Bukas ang AC. Kumbaga, sir, iba kasi hirap. Oo. Pero kay Sonet, kahit di mo patayin yung aircon, hindi mahirapan yung mahal. Yes. Ayan, so merong curve sa unahan. Yes, sir. Subukan lang natin. Wow. Ganda. Ayun, may na-detect siya, may nag-warning. Ang ganda ng preno. Hindi ka matatakot na gumawa ng ganong mga maneuver. Ayun, eto may Stonic tayo sa unahan. Yes, sir.
Yan yung Stonic. Yan palang Stonic, medyo bilugan eh, no? Opo. Ito si Sonnet, medyo may pagka-squarish, may May pagka-angular. pagka-bulky na siya, sir. Nung pabalik na kami, nag-drive-thru kami kasi gutom na yung prinsesa ko. Nakakatuwa gamitin yung Sonnet. Saktong-sakto yung size niya sa lane. Ayan, mga happy kid. So, ang tanong, kaya ba ng Kia Sonet umakyat ng Baguio? Oo naman, kayang-kaya kahit sagada pa. Yung Kia and Hyundai, matagal na dito sa atin sa Pilipinas. My late father bought a brand new Kia Vesta when the local version was introduced back in 1998. Maganda ang performance ng engine although it was shared with Mazda. Ako naman, I had a Starex GRX 2006. My family was happy with the performance. We upgraded to the Grand Starex 2008. Hindi mahirap ang pyesa, ang daming auto supply sa Banawe for both the Hyundai and Kia. They share parts. Makikita mo sa label ng mga part numbers, nakasulat both Hyundai and Kia. I'm just saying, hindi mahirap ang maintenance. Marami rin mga mekaniko na magagaling sa Kia and Hyundai. The top of the line Kia Sonet SX is priced at 1,138,000 Philippine pesos. Kia Marikina is currently offering 40,000 pesos discount. If you are interested, please contact Paul Paras. Nasa description yung contact number niya. Alam ko bitin yung pinakita kong features ng interior. This video kasi is focused on the test drive. Gagawa ako ng part 3 to compare the SX, EX, and LX. Abangan nyo po. That's it guys. Thanks for watching. Drive safe. Bye. If you like this video, please do not forget to subscribe to our YouTube channel. We are also on Facebook. Please like and follow our page.